Ayon pa nga sa mga nakapuna ay hindi sapat o hindi naaayon ang mga katanungan sa investigasyon sa unang bahagi nito. Ilan lamang sa mga puntong napag-usapan ang mga sumusunod. Una, inihiyag ni Go na idineklarang seaworthy ng Philippine Ports Authority ayon sa rekomendasyon ng Philippine Coast Guard ang Princess of the Orient bago ito lumayag. Ayon pa rin kay Go, si Captain Esrom Mahilom ang nagbigay ng mga direksyon at siya naman ang nagpatupad ng mga command nito hanggang sa mga sandaling palubog na ang pampasaherong pandagat. Anya, huli niyang nakita ang kapitan sa may fuente kung saan ang timon o steering wheel at hindi anya ito nakasuot ng life jacket. Gayunpaman, inihiyag ng ilang opisyalis ng United Filipino Seafarers Union na kaduda-duda ang pagkawala ng kapitan. Anila si Kapitan Mahilom ang unang nailigtas tulad ng mga kapitan ng lumubog ng Doña Marilyn noong 1987. Pinabulaan na naman ito ni Second Mate Nelson Sato. Pinabulaanan din ng testigong hindi inasikaso ng crew at seamen ang mga pasahero. Dagdag pa nito, pinangunahan ng Chief Steward ang pag-aabot ng mga life jacket sa mga pasahero at ang paggising sa mga natutulog pa sa cabin. Nagbigay rin umano ang kapitan ng babala. How many whistles? Did you hear the whistles? Yes, sir. For abandoned ship, sir, 7 short blast and 1 long, sir. Sakaling totoo mang hindi naging tapat ang mga tauhan ng Princess of the Orient sa kanilang serbisyo at nauna pang tumalo ng mga ito sa mga pasahero, ano ang magiging kaparusahan? Habang sinisiyasat ang sakunang naganap, ay patuloy naman ang pagtuturoan ng iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard kung sino talaga ang may kasalanan at kung sino ang dapat akusahan. Ngunit ano na lang ang mangyayari sa mga biktima, pati na rin sa mga pamilya na nasawi kung maging sa batas ay hindi malinaw kung sino ang dapat patawan ng kaparusahan. Kasama ko si Rudy Aneza at Manolito Gaya, Ses Dato nag-uulat, Balitang Balita. Ito na sinasabi natin kahapon. Gaya po ng mga nakaraang sakuna sa karagatan, nagtuturoan na kung sino ang may responsibilidad sa paglalayag ng MV Princess of the Orient noong kasagsagan ng bagyo. May ulat si Hazel Recheta. Magandang hapon. Matapos na magpasahan ng sisi ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Ports Authority hinggil dito sa hindi pa rin maipaliwanag na paglubog ng MV Princess of the Orient noong Biyernes ng gabi sa dagat, ay tila dalawang opisyalis naman itong Philippine Coast Guard ang nagbabanggaan dahilan sa pag-i-issue nila ng dalawang contradicting statements. At nilinaw ngayon ni Philippine Coast Guard Rear Admiral Manuel De Leon na may ginawang inspeksyon ang Coast Guard sa MV Princess of the Orient bago ito maglayag papuntang Cebu noong Biyernes ng gabi. At dito na pag-alaman nilang walang dahilan upang pigilin ito sapagkat typhoon signal number 1 pa lamang umano noong gabing iyon. Idinagdag pa ni De Leon na dahil ang barko ay may 13,000 tons na bigat, kaya umano nitong bumiyahe sa laot. Bukod dito ay nagbigay din umano ang kapitan ng barko ng Master's Oath for safe departure na siya umanong naghudyat na kaya nga ng barkong pumalaot sa dagat. Itong mga sinabi ng De Leon ay salungat sa mga sinabi umano ni Coast Guard Commander Noli Flores kahapon na wala umanong inspeksyon na ginawa ang Coast Guard sa MV Princess of the Orient. Dagdag pa ni Flores, ayon sa Executive Order number 439, ay responsibilidad na ng Philippine Ports Authority or ng PPA ang pagbibigay ng clearance sa mga barkong maglalayag. At ayon naman kay Flag Officer in Command Vice Admiral Eduardo Santos, maaaring ang shifting nitong mga bigat ng mga kargo ng barko ang dahilan ng pagtagilid at paglubog nito sa dagat, bagamat mas mainam anya kung hahayaan na rin ang Marine Board Inquiry na magsagawa nitong investigasyon hinggil sa paglubog nitong MV Princess of the Orient. Inirekomenda naman ni Defense Secretary Orlando Mercado ang pagkakaroon ng iisang ahensya na siyang magkakaroon ng overall supervision sa pangangasiwa sa mga sasakyang pandagat upang maiwasan itong mga pasahan ng sisi sa iba't ibang ahensya. Narito ang mga pahayag nitong tatlong opisyalis na to. We've been very strict and meticulous about inspecting ships before they leave. And so I feel that we are doing everything just to ensure the safety of life and property at sea. Pag nag-slide yun, that can change the buoyancy, the stability of the vessel. If you have many containers sliding at the same time, because the whole ship moves, the whole floor moves. So if you have 30 or 40 of these 20-ton containers, that's 400 tons.
of weight moving from one side to the other. There should be a definition of policy as regards who is in charge of maritime safety. Safety of life at sea certificates, for example. We don't know. We have a situation wherein agencies blame each other. In other countries, they consolidate activities. At yan ang balitang-balita sa ngayon. Kasama si Arnel Giao, Hazel Richeta, nag-uulat. 4 na araw matapos lumubog ang barkong MV Princess of the Orient, 4 na pasahero nito ang natagpuang buhay kanina sa isang kuweba sa Cavite. 2 naman ang nadagdag sa talaan ng mga nasawi sa trahedya. May report si Nadia Trinidad. Magandang hapon, nandito tayo sa Aroma Beach, ang sentro ng search and rescue operations dito sa Naik, Cavite, kung saan nailigtas ang 4 na panibagong survivors kaninang umaga. Sila ay sina Anita Taguna, Leonardo Robles, Anacleto Calvario at Ernesto Kasama. Sila ay natagpuan sa Patungan Island sa may bahagi ng Ternate, Cavite. At ayon sa 2 nakapanayam ng ABC5 sa Cavite Municipal Hospital, 3 araw din silang nagtiis sa isang kuweba roon at kamatayan na lamang at hindi na mga rescuers ang kanilang hinihintay. Parang doon kami makulong eh, parang doon kami matay. Wala namang karisyo sa amin noon. Walang kain. Walang tubig. Yung kasama ko, dagat lang. Ina ako, hindi ko kaya ang tubig, ang dagat. Hindi nga kala kasi walang nag-rescue sa amin doon eh. Yung mangisda na lang. At inirereklamo pa rin ng mga nakaligtas na pasahero ang narinig na natin na di umano'y kapabayaan ng crew ng MV Princess of the Orient nang sila'y nagsisilikas na sa lumulubog na barko. At ang huling hudyat na nagpapahiwatig ng trahedya ay itinimbre na lamang ng huling sandali. Walang kain, inom lang tubig. Nasaksihan din natin ang may 16 na bangkay, ang ilan sa kanila ay hindi pa rin kilala, ngunit kinailangan ng iselyado na sa public cemetery ng Naik sapagkat labis na itong nabubulok. At ito ang pinakahuling kaganapan dito sa Naik, Cavite, kasama si Armand Lapitan at Zolly Gozon. Nadia Trinidad, ABC News. Samantala, isa pang bangkay ang nakuha ngayon sa Cavite. Ito'y kinilalang si Rodolfo Nunez, 54 na taong gulang na kapitan umano ng isang international ship ng Token Shipping Lines. The donations, it's really painful because apektado halos lahat na business sectors. It's not only employees of PAL but all business sectors. And our investigation group followed through with the investigation and yielded all of these firearms which apparently are being sold indiscriminately. Ang ulo ng mga balita ay inihatid sa inyo ng Tanduay, the #1 rum. Secret balloting sa iba't ibang branch ng Philippine Airlines hinggil sa pulso ng Palaya members sa isyu ng